Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Naritong muli tayo upang magturo ng ating bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa mathematics, pagtatansya ng kabuuan o ang ating tinatawag na estimating sum. Ito ay isang aralin sa mathematics at mayroong MEL competency na natatansya ang kabuuan ng mga bilang na may 3 hanggang 4 na digit o estimating sum. Kung gusto mong matuto, simple lang ang iyong gagawin. Panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Tara, simulan na natin. Umpisahan natin sa pagbabalik-aral. Ibigay ang kabuuan ng mga sumusunod. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1. Ano ang kabuuan ng pinagsamang 4,465 at 34? Number 2. Ano ang kabuuan ng pinagsamang 1,490 at 214? Pangatlong bilang, 2,180 idagdag sa 5,814. Ano ang kabuuan? Number 4, idagdag naman natin ang 3,814 at 116. Ano ang magiging kabuuan? At ang ating panlima, ano ang kabuuan ng pinagsamang 2,248 at 960? Matapos tayong magbalik-aral, suriin naman natin ngayon ang ating bagong aralin. Handa ka na ba? Pag-aralang mabuti ang mga larawan sa ibaba. Sa anong bilang higit na malapit na buo ang mga sumusunod? Kulayan ng kahon ng kulay pula. Para sa ating unang bilang, 7,086. Saan ito mas malapit na buo? Sa 7,000 o sa 8,000? Kulayan ito ng kulay pula. Number 2, 2,555. Saan siya mas malapit na buo? Sa 2,000 o sa 3,000? Number 3, 4,395. Saan siya mas malapit na buo? 4,000 o 5,000? Para naman sa ating number 4, 1,700. Saan siya mas malapit na buo? Sa 1,000 o sa 2,000? At number 5, 9,240. Saan siya mas malapit na buo? 9,000 o sa 10,000? Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, good job kids! Ngayon naman ay alamin natin ang ating bagong aralin sa araw na ito. Narito ang ating panuto. Ibigay ang tinantsyang kabuuan at ayusin ang numero pababa. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. I-estimate natin ang sum o ang kabuuan ng mga ito. Number 1, 578 plus 496. Number 2, 3,121 plus 1,140. Number 3, 2,876 plus 3,154.
number 4, 1,891 plus 2,947. At number 5, 2,183 plus 5,079. Halina at tuklasin natin ang ating aralin sa araw na ito. Makinig mabuti! Ang pagtatansya o ang tinatawag natin na estimating ay isang pamamaraan upang madaling mabilang ang dami ng mga bagay, pera at iba pa. Sa nakalipas na aralin, natutunan mo ang pagtatansya. Ngayon ay ipagpapatuloy mo uli ang pagtuklas sa pagtatansya o ang tinatawag natin na estimating. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makatatansya ng kabuuan o ang tinatawag natin na sum. Tayo ay magpaplas ng mga bilang. Ating biglang pansin ang talahanayan sa inyong screen. Sa bandang kaliwa ay ang tinatawag na eksaktong bilang, 486 plus 312, ang kabuuan niya ay 798. Sa bandang kanan naman ng ating table, makikita nyo ang tinantsyang bilang. Ang 486 ay mas malapit sa 500 at ang 312 naman ay mas malapit sa 300. Kaya kapag pinagsama natin ang 500 at 300, ang sagot ay 800. Ang 800 ang ating tinantsyang kabuuan. May napansin ka ba sa tinantsyang kabuuan? Mas malapit ba ito sa eksaktong sagot? Ano ang unang ginawa sa pagkuha sa tinantsyang kabuuan? Base sa ipinakita kong halimbawa sa inyo kanina. Narito ang ating pagpapaliwanag. Sa pagtatansya ng kabuuan, kinakailangan nating i-round off muna ang mga addends na pagsasamahin sa pinakamataas na place value. Kagaya ng ating halimbawa kanina, ang addends ay ang 486 at ang 312. Ini-round off muna natin sila sa hundreds place. Ang 486 ay naging 500 at ang 312 ay naging 300 naman. At matapos nating i-round off ang mga addends, pagsasama natin ito upang makuha naman natin ang ating tinantsyang kabuuan o ang estimating sum. Ngayon ay subukin naman natin ang ating natutunan. Gawin natin ang gawain 1. Tansyahin ang inyong sagot at ibigay rin naman ang eksaktong sagot. Isulat ito sa inyong kwaderno. Narito pa ang mga bilang na ating tatansyahin. Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata! Isagawa naman natin ang ating natutunan. Gawin natin ang gawain 2. Pag-aralan ng mga sumusunod at tansyahin ang kabuuan. Kulayan ng pula ang tamang sagot. Ito ay may integration sa English reading. Para sa ating number 1, 1,450 plus 3,350. Kulayan ng kulay pula ang tamang sagot.
Number 2, 6,700 at 2,770. Ang susunod, 1,450 plus 2,002. Next, 8,104 at 3,260. Kulayan ng kulay pula ang mansanas ng tamang sagot. At para naman sa pinakahuli nating bilang, 7,127 plus 1,882. Ano ang pinakamalapit na tinantsyang kabuuan? Kulayan nito ng kulay pula. Tama ba ang iyong mga sagot? Kung oo, magaling mga bata! Pagyamanin pa natin ang ating kaalaman. Sagutin natin ang gawain 3. Basahin ang mga datos sa chart. Sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat ang iyong tamang sagot sa kwaderno. Pagmasdan ng mga datos sa itaas. Unang tanong, magkano ang natantsyang kinita ng 3 tindahan? Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Pangalawang tanong, kung pinagsama ang tinantsyang kinita ng tindahan A at tindahan B, magkano ang tinantsyang kabuuang halaga? Ang ikatlong tanong, ibigay ang tinantsyang kabuuang kinita ng tindahan A at tindahan C. Kung pinagsama ang tinantsyang kinita ng tindahan B at tindahan C, magkano ang tinantsyang kabuuang halaga? Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, good job kids! Ngayon ay isa-isip naman natin ang ating napag-aralan. Tandaan natin. Sa pagtatantya ng kabuuang bilang na may 3 hanggang 4 na digit, i-round off ito sa pinakamalapit na place value upang makuha natin ang tinantsyang sagot. Maaaring mababa o mataas ang tinantsyang sagot sa eksaktong sagot nito. Halina at tayahin natin ang ating natutunan. Sagutin natin ang gawain. Ibigay ang eksaktong sagot at ang tinantsyang sagot. Para sa ating number 1, ibigay ang kabuuan ng 6,780 at 5,643. Number 2, ibigay naman natin ang kabuuan ng 6,780 at 4,312. Sa pangatlong bilang, ibigay ang kabuuan ng 4,532 at 8,900. Pang-apat na bilang, ibigay ang kabuuan ng 5,609 at 3,412. At para naman sa ikalima, ibigay ang kabuuan ng 5,670 at 9,088. Dagdagan pa
natin ang ating mga natutunan. Basahin ang mga sitwasyon at ibigay ang eksaktong kabuuan at ang tinantsyang kabuuan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Number 1. Si Kiso ay may dalawang basket ng bayabas. Ang isang basket ay may 4,908 at ang isang basket naman ay may lamang 3,567. Ilang lahat ang bayabas ni Kiso? Pangalawang tanong, si Lorna ay may 7,810 na holen at si Cathy naman ay may 3,504 na holen. Ang tanong, ilan lahat ang holen ng dalawang bata? At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikiisa, pakikinig at panonood ng ating video lesson sa araw na ito. Umaasa kami na nakaragdag kami sa pagtuturo sa inyo ng mga kaalamang dapat niyong matutunan sa mathematics. Para sa mga karagdagang detalye at video, maaari niyong i-like ang aming Facebook page, Teacher Ann Alfaro. O di man kaya ay bisitahin ang aming YouTube channel. I-type lamang ang Team Ruwan TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. I-click ang all para maging updated kayo sa mga latest videos na aming i-upload. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa mga susunod nating pag-aaral. Peace pa po sa inyong lahat. Bye-bye!